By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Isang malaking tagumpay po ito para sa kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Muling kinampihan po ng Supreme Court ang kampo ni Inday Sara. Naalala po natin nung nakaraang taon yung impeachment po laban kay Vice President Inday Sara ng Kongreso sa pamumuno ni Sandro at ni Martin Romualdez ay ibinasura, ibinalik po doon sa Kongreso dahil sablay po sila nilabag yung 1-year bar rule. At umapila pa yung mga buhaya, nagmotion pa po sila. Pero ang nangyayari, ngayong araw po, kanina lang, ay tinapos na po ng korte. At muling pinagtibay po ang kanilang naunang desisyon na ibasura ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Unanimous na naman ito, palakpakan po natin. Mga makabayan black, hindi po tanggap ang pagkatalo. Mangyak-ngyak, lalo na po itong si Lay di Saba. At yung si Tenyo na mukhang buhaya rin animal. Hindi pa daw tapos ang laban? Oo nga! Hindi daw to vindication na si Vice President Inday Sara ay walang kasalanan. Ulul! Ayon kay Layla di Saba, tanggapin nyo na, talo po talaga kayo dahil maliwanag yung inyong purpose lamang sa impeachment ay pamumulitika. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para updated po tayo palagi. Okay, so naglabas po ngayon ng desisyon ang Korte Suprema patungkol po sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Yung impeachment po ito ni Sandro at Martin Romualdez, tinuluyan na po tinuldukan na po at itinapon na ho sa basurahan. Ito ay matuturing tagumpay po laban sa kampo ng mga bangag ng mga Duterte. Siyempre, isang good news po ito. Pakinggan po natin itong magandang spokesperson. Huwag kayong mag-alala. Hindi po si Chucky Claire yung pakinggan natin. Magandang spokesperson ng Supreme Court kasing ganda ni Vice President Inday Sara. Pakinggan po natin yung kanilang desisyon para maliwanagan na tayo. Unanimous po ito Narito, pakinggan natin. Afternoon. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The Court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the Court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the Court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the 1-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5 when a properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B, a properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C, no articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Third, the Court affirmed the power of the House of Representatives to promulgate its own rules on impeachment. However, it clarified that Section 2 of the House Rules, as it is currently worded, requires the referral to the Committee on Justice, even when it is filed through the second mode. The second mode is provided in Article 11, Section 3, Subsection 4 of the Constitution, where the endorsement of at least 1/3 of the members of the House of Representatives would be sufficient to transmit the articles of impeachment. In view of the current wording of Section 2 of the Rules on Impeachment, as drafted and promulgated by the House in its 19th and 20th Congress, the House may, optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least 1/3 of all its members to the Committee on Justice, but only for the following purposes. Number 1, to ensure that the endorsement of the members of the House is verified. Number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exists and that every member of the House has been given a copy of the complaint, as well as the evidences supporting it. And 3, to respect the committee's prerogative to consolidate different formulations of the complaint, if any, so that only one complaint is endorsed to the plenary for transmittal to the Senate.
The court observed that there is a fundamental difference between the first and second modes of initiating impeachment complaints. Thus, it said, and I quote, Article 11, Section 3, subsections 2 and 3 cover the first mode of initiating an impeachment complaint. Article 11, Section 3, subsection 4 covers the second mode of initiating an impeachment complaint. In the first mode, impeachment is initiated through the regular and deliberative process in the House of Representatives. A verified complaint may be filed either by a member of the House or by a private citizen with the endorsement of a member. Upon filing, the complaint is referred to the House Committee on Justice, which evaluates its sufficiency in form and substance and conducts the appropriate hearings. Grabe, ang daming problema pala ng impeachment ng labang kay Vice President Inday Sara. Maraming nilabag, no, 1-year bar hold, tsaka yung pag-endorse din pala sa Committee on Justice hindi dumaan. So minikos-mikos talaga ang tawag diyan, abuse of power. So at least itong Supreme Court, hindi po ito tulog at hindi po nababayaran. Ito yung nakikita ko sa decision po nila sa motion ng mga buaya. Tuloy po natin mga kabistak ang magandang spokesperson. Only after favorable committee action does the impeachment process proceed further. This mode, therefore, emphasizes institutional screening and committee review. By contrast, subsection 4 introduces an alternative and a more direct mechanism for initiating impeachment. Under this provision, a verified complaint or resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives immediately initiates impeachment proceedings. These provisions reflect a deliberate constitutional design. Subsections 2 and 3 provide a structured and committee-directed approach, while subsection 4 allows a streamlined initiation when a sufficient level of consensus already exists. Fourth, the court affirmed that due process of law applies to the impeachment process. It stated, and I quote, "The phrase right to life, liberty, or property should not be read with undue literalism. It must be accorded reasonable flexibility to achieve its intent of protecting inherent and inalienable rights that could not have been exhaustively articulated at the time of its framing." The Due Process Clause embodies a fundamental constitutional commitment to reasonableness, fairness, and non-arbitrariness. It envisions that we cannot have a true democratic and republican or representative state that is arbitrary and unfair. However, due process as it applies to the impeachment process is sui generis or in a class of its own. Full-blown trial happens at the Senate. At least for the second mode of initiating an impeachment complaint, it only requires 1. The grounds invoked in the complaint or resolution are those contained in Article 11, Section 2 of the Constitution. Number 2, the procedure is governed by the rules of impeachment promulgated by the House prior to any filing of any impeachment complaint. 3, as already provided by the current House rules on impeachment, all endorsing members should have been given a copy of the complaint and all its supporting evidence. The court also noted that the transmittal of the articles of impeachment should be done in a plenary session of the House, providing all the members of the House with full copies of the complaint and its accompanying evidence mentioned in Rule 4, Section 14 of the House Rules of Impeachment. Transmittal to the Senate, however, requires only a vote of 1/3 of its members for the first mode of initiating a complaint, or proof of the endorsement of a complaint by 1/3 of its members for the second mode. Fifth, the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Thus, it does not apply in this case. Finally, the court noted all the motions for intervention and pleadings filed by individuals who were not parties to the case. This resolution is immediately executory upon digital service on all parties in accordance with AM number 25-05-16-SC or the guidelines of the transition to electronic filing in the Supreme Court. No further pleadings will be allowed. The resolution and the motion for reconsideration and the separate opinions are being uploaded and served on the parties. Thank you very much. Palakpakan natin. Final and executory. Isang napakalaking tagumpay para sa kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Isipin mo yan, via unanimous decision. Tama talaga yung sinabi ng mga ibang abogado. Wala na yan. Mag-apila ka pa. Unanimous na nga yung sinabi nila na lumabag sa 1-year bar hold yung articles of impeachment ng mga buhaya. Ang kakapal talaga na mukha, Pinilit pa talaga nila na mag-motion. Baka sakali, Ito si Laila Di Saba, kasama yan. Akala ko ay hindi na po ito tutuluyang tuldukan at hintayin na lang po mapaso yung 1-year bar hold. So ito na nga po, isang may tuturing tagumpay at maliwanag po na kinampihan ng Supreme Court, sa pamamagitan ng mga legal na pamamaraan ang Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin nyo po, 13-0 po ito, ha? Hindi man lang nakaisa ang mga buhaya. 13-0 po yung bumoto, yung iba yata nakalib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yung dalawa yata nakalib yata, yung dalawa. Basta yan, 13-0 po. Pabor kay Vice President Inday Sara Duterte. Paano na po yung mga appointee ni Bangag? Di kumampi. Nakakahiya, pati si Leonin Dilawan, mantakin mo yan, ha? Nasa na? Wala eh. Pagbatas ang pinag-uusapan talaga, yung titingnan mo yung batas, pumapabor talaga sa mga Duterte dahil nakabase lahat ng ipinaglalaban ng mga Duterte sa batas. Ito po ay malaking insulto para naman sa part ng Makabayan Black, sa part ng mga kongresista, Sandro Marcos, Martin Romualdez. Isipin mo 13-0, hindi man lang nakaisa, 12-1 siguro.
Agad naman po naglabas ng statement ang grupo ni Vice President Inday Sara. Ito pa kaya, basahin po natin yung official statement. Kapalakpakan muna natin yung Tracy para sa bayan yan. Naglabas po ng statement ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayan o. Basahin natin. Yan ang pinakamagandang nangyayari ngayon. Parang swinerte na ho tayo mga didiis. Mukhang ito na po yung tinatawag, there will be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong. Ito, official statement ng Office of the Vice President. We acknowledge the resolution of the Supreme Court denying the motion for consideration filed by the House of Representatives. We thank the Honorable Court for a ruling that now definitively lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits and proper treatment of impeachment proceedings. With this issue settled by the court, the matter is now closed. We should then move on to address the nation's other pressing concern. Mabuhay, Duterte! Okay, paano yan? Mga bubunistang tanganista, panalo na naman kami. Baya unanimous decision, 13-0, di ba kayo mangyak-yak, mga inayupa? Unconstitutional. Yung final decision, final verdict ng Supreme Court. Penal and executory po ang naturang decision. Pero ayan, ayaw po matanggap ng Makabayad Black ang desisyon ng Korte Suprema. Ayan, mangyak-ngyak si Tonyo rin. Alam ko, Antonio rin to si Tinyo, di ba? Antonio Trillanes, Antonio Tinyo. Puro mga buhaya. Mangyak-ngyak si Tonyo dito, hindi naman. Tingnan natin yung aso. Well, nadismaya tayo sa naging decision ng Supreme Court. Ay, Ibig sabihin nito, magiging mas mahirap lalo ang pag-impeach sa mga pinakamataas na opisyal. lol. Mahirap daw mag-impeach. Hindi po mahirap yan. Kayo naman, gumagawa naman kayo ng paraan. Sumunod lang sa batas. At pag yung pinapa-impeach po ninyo, impeachable talaga, at hindi ginagawan lang ng istorya at wala kayong fishing expedition, may impeach yan. Kagaya si Bangag po, China, ang daming impeachable offense, alam yan ng taong bayan Kayang-kaya ma-impeach. Ang problema nga paano po ma-impeach si Bangag? Drama-drama ho kayo. Lol. Karapatan ito ng mamamayan na panagutin ang presidente, vice-presidente at iba pa. Gayunpaman ay tuloy pa rin ang pag-file muli ng impeachment complaint laban sa vice president. Tuloy daw sila. Kahit ganun. Huwag mo nang questionin yung integridad ng Supreme Court kasi yung kakampi nyo nga dilawan dyan Hindi ka bumuto Naging consistent pa rin ang desisyon na unconstitutional yung impeachment. Pwede ka magsampa ka ulit sa February 6. And kaugnay sa pagwaldas ng 612.5 million 600 na confidential na. fund. Hindi po magbabago yan. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan. Lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok sa presidente at sa vice-presidente. Akala ko magsimula tayo sa pinaka-zero. Anong sigaw ng taong bayan? Ang sigaw ng taong bayan ay si Vice President Inday Sara ang maging presidente ng ating bansa. Huwag mo na kaming idamay dyan. Dapat ang sabi mo, ang sigaw ng mga kaliwang grupo, mga komunista. Yan. Huwag mo na kasi idama yung taong bayan Kasi putang ina, pag sinabi pa naman taong bayan sila daw, no? Kami taong bayan din kami, hindi kami pumapayag na si Vice President Inday Sara ma-impeach. Ang gusto namin si Bongbong Marcos, pero wala nang pag-asa dyan sa impeachment kay Bongbong Marcos Kasi drama-drama lang ang nangyayari kay Cara David kami kakapit, bakit? Ang taong gipit, kay Cara David kumakapit, nabago na. Hindi na yun ang taong gipit, sa Bombay kumakapit. Ayan. Tanggapin nyo na lang. Better luck next time. So ngayon, lalong papahirapan po kayo ngayon. Buti na lang yung kampo ni Vice President Inday Sara, di ba? Maagap, Agad dumulog sa Supreme Court para ipabasura yung depektibong impeachment laban sa kanya at abuse of power na impeachment laban kay Inday Sara. Matatalino yung defense team ni Vice President Inday Sara, palakpakan po natin. Saka kinatigan ho talaga Pero si De Lima, mangyak-ngyak, ayaw niya matanggap, ma-impeach ka, day! Rako! Ayan sabi ng ni Laylay Di Saba, na dati ay Junil, ngayon ay Romil na. Supreme Court's ruling rest on technicality. Magagamit ito sa susunod. Na filing. Tingnan. Di aminado kayo may butas yung impeachment nyo. Bakit pa kayo nag-motion pa, mga ugag? Still not a vindication. Anong hindi? Wala pa rin nalinis na pangalan. Anong wala? Bakit may marumi bang pangalan ng mga Duterte? Hindi. No need na yung parang linisin ng pangalan ni Inday Sara kasi hindi nyo naman nadumihan at walang naniniwala sa inyo. Yan Supreme Court, nagiging kakampi ng mga Duterte. Alam mo ang desisyon ng Supreme Court ngayon? Yan ay malaking factor po yan. Sa susunod yung impeachment, hindi na po maniniwala ang taong bayan dyan. At ito ay malaking bagay para sa 2028 presidential election. Nagsalita na ang Supreme Court Isa lang ang ibig sabihin yan. Bakit nakitaan kayo ng butas ng Supreme Court? Kasi nga, yung pinanggagawa ninyo ay puro kalukuhan lamang.
puro panggigipit, gawa-gawa lang, fishing expedition, black propaganda, sirain lang si Vice President Inday Sara. Sirain ang mga Duterte. Yan ang tinatawag na politically motivated. That's part of a black propaganda campaign versus Inday Sara dahil nga wala nang makakatalo kay Inday Sara sa 2028 presidential election. Kaya dinadaanin nyo yan. Masyado kayong agresibo. Kayo ano ang nangyayari ngayon? Hindi kayo rin napahiya. Sinakyan nyo yung gawa-gawang impeachment labang kay Inday Sara. Dilima, nagiging DOJ secretary ka. So alam mo yung batas. Pero nagbulag-bulagan ka, question mo yung decision ng Supreme Court. Dapat nga dinisbar ka eh. Dapat sinampahan po ito ng disbarment case. O, kasi nga hinayupak kayo. Masyado kayong walang respeto sa Supreme Court. Okay, merong pahayag sa Speaker D. Ayan, oh. Kung si Tambalos-Las yung Speaker of the House ngayon, di ba, mangyak-ngyak ka? Sabi po ni Faustino, tuta ni Sandro na si Speaker Faustino Bujidi, kinikilala ng kapulungan ng mga kinatawan ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng articles of impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Dapat lang. Ang impeachment ay isang prosesong malinaw na itinakda ng konstitusyon at may tiyak na pamantayan. Mahalaga po ang pag-iingat sa proseso ng impeachment, isang pananagutang kaakibat ng mandato na ipagkatiwala sa ating sambayanang Pilipino. So paano po ito? So kayo ay aminado po na nagkamali po kayo sa ginagawa ninyong impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Pwede ba po kayong lahat ipakulong ni Inday Sara? Pwede ba po kayo asampahan ng kaukulang kaso? Dahil yung ginawa ho ninyo kay Vice President Inday Sara ay isang kasiraan ng kanilang pagkatao. Kasi ito inamin ho ninyo, tinanggap na po ninyo ng desisyon ng Korte Suprema. Dapat to itong si Martin Romualdez, lahat po ng pumirma, ilang kongresista ba yung pumirma na ma-impeach si Inday Sara? Kasama si Sandro, Tambalos-Las, dapat kasuhan kayong lahat ng kampo ni Vice President Inday Sara at managot po kayo sa taong bayan na sinasabi ni Tenyo. Lalo ka na Laila de Lima, managot ka. Kasi nga, gumagawa ho kayo ng hakbang para masira yung isang Vice President. Hindi po kayo ngayon kinampihan ng Supreme Court. Ang Supreme Court na mismo nagsabi, unconstitutional yung ginagawa ho ninyo. Gaya ho ito, paano na? Maski kakampi ninyo, ayan o, dilawan man yan na justice, di ba? Si Leonin, Justice Marivic Leonin. Dilawan man yan, senior Associate Justice. Hindi kumampi sa kagustuhan ninyong mga hinayupa kayo, mga kaliwa kayo. Anong sabi dyan ni Leonin? Impeachment should never be abused. Di ba? To maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions and to preventing them into doing what they were sworn to do. Di ba? Dapat kasuhan talaga dapat ito ng kampo ni Vice President Inday Sara. This is why impeachment has been designed so that it is not merely a political process initiated by mere allegations or by perceived public acclaim shaped by the propagandistic effect of time press releases or irresponsible viral post on social media. Ayun na. Di ba? Hindi kasi ito pwedeng gamitin mo lang ang impeachment sa inyong mga black propaganda para lang may masira yung isang public servant na binoto ng taong bayan kagaya ng Vice President. Wala namang basihan, wala namang ebidensya. Si Aling Gloria, malam na Aling Gloria. Kaya dapat yung mga nagsasampa ng impeachment ng mga bugok, dapat kasuhan po ng tudo pag sinabi ng Supreme Court unconstitutional yung inyong pagsampa ng impeachment laban po sa isang individual. Kasi kung maitolerate po natin ito, paulit-ulit na lang magagamit yung impeachment proceeding na ito para lamang pabagsakin yung isang politiko, yung isang leader na binoto ng taong bayan, isang impeachable officer. Si Inday Sara, ilan ba yung bumoto dyan? 32 million yung mandato. Tapos i-impeach lang ng mga 200 plus na mga buaya, susyem onyo. Ilan lang bang bumoto sa mga buaya yan? Kahit sabihin na lang natin, mga tigwa 100, 200,000 lang bumoto sa inyo laban sa 32 million ang bumoto. Tapos ganito yun ang gagawin ninyo. Okay lang mo sana. Kung mayroong basihan na impeachment talaga, may ground for impeachment. Si Inday Sara, chinismis lang naman nila eh. Ginawang fishing expedition ni Chua dyan sa Maynila na mangyak-ngyak. Si BBM yan, talagang maraming impeachment, impeachable offense. No? Betrayal of public trust, ang dami. Gaya ngayon, sinabi maayos daw ang kalusugan, anak ng kagwang, halaman-laman no, para si Palito Pito. Parang si Palito Pito na ang katawan ni Buyeng. Ni Dayonyor, yan ay maliwanag na betrayal of public trust. Hindi po sinasabi ang totoong kalagayan ni Bangag. Natakot-takot malaman ng taong bayan, natakot siya palitan sa pagkapangulo. Wala na talaga yan. Kahit magmatigas ka, no? Kita mo naman, lumabas na naman ngayon si Bangag. Nagbasa lang ng wala pang 10 minutes eh. Kanina nagtalumpati, no? Nagtalumpati kanina, nandyan yung mga gabinete, yung DepEd. Wala pang 10 minutes, pagkatapos na magbasa sabay, alis. Kasi malala ng kalagayan ni Bangag, talagang wala na kayong magagawa pag ang taas na po ang kakampi
sa mga inaapi ng gobyernong ito. Kagaya si Inday Sara, in-expect ba natin na ang Supreme Court ay kakampihan si Inday Sara ngayon at muling paninindigan ang kanilang desisyon? 13-0, unanimous decision, pabor kay Vice President Inday Sara, at basura na ng tuluyan yung impeachment. Hindi ko yan in-expect. Kayo, in-expect nyo? Anyway, mabuhay tayong mga Pilipino. Isang tagumpay ho ito para sa atin, itong desisyon ng Korte Suprema. Unanimous decision para ideklara ng tuluyan na ang konstitusyonal ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin. Mabuhay po kayo, mga justices dyan sa Supreme Court. Dahil dyan, pakinggan po natin si Vice President Inday Sara, ang ating next President of the Republic of the Philippines. Ito po ay may kaugnayan po sa nilinaw ni Inday Sara na hindi po papalitan yung legal team ni former President Duterte dyan sa dahig. Manatili po si Kaufman. Pakinggan po natin si Inday Sara. VP Inday, good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. I'm happy to see na umuunlad ng ating mga kababayan. 4 na iPhone 17 ang nakita ko. 1, 2, 3, 4. Ang galing talaga ni Inday Sara. Alam mo si Inday Sara yung karap mo, no? Mawawala yung stress mo pag ito ang presidente. Wala, tanggal stress eh. Ang mai-stress lang yung mga durugista. Umuunlad na daw. Grabing sense of humor, no? Umuunlad ng bayan. Kikita. Dito yata na iPhone 17. Mahal-mahal yan. 100 plus ba yan? Ako hindi ako nangarap yan eh. Day. Talayo. iPhone 17 yan, ma'am, no? 4 na iPhone 17 Apat pala, po ang, apat. kaharap ko. Okay lang. Okay lang. I'm okay. Ma'am, VP Inday, kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman siya. Wala na kaming nakain na snacks dahil naubusan namin lahat ng snacks doon sa Bendo. So, wala pang refill. So, wala na lang ko na siya. At zero. VP Inday, were you able to ask the former president about the question yesterday? Ang tanong kahapon ay merong concern ang mga detractors at ang mga supporters sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied sa ginagawa ng legal team. Tama ba ang pagka-ano ko? Yes, ma'am. Oo, tama sabi ko sa tanong. At tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay sabahin sa legal team. So, hindi ko na sabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun. Confidential. Hindi na mahalaga. Yes, ma'am. Ma'am, Ito, maliwanag. Sana po itatama ito ng mga mainstream media din po. Kasi pinapakalat na rin po ito sa social media, pati sa mga balita o sa television, na umano ipapalitan ni ng Duterte camp itong si Kaufman. Ito maliwanag na sabi ni Tatay Digong, wag palitan. Meron lang instruction na ibinaba itong si Tatay Digong kay Kaufman. So, dapat magiging responsible, no? Itong mga mainstream media kasi ngayon pinagbabas na tayo, pinagtatawanan na wala nang kwenta si Kaufman, wala na, gusto nang palitan, talo na. Pero tayo naman din kasi, gaya ng sinasabi ni Vice President Inday Sara kung ano lang naman po yung binibigay at statement ng mga Duterte, yun lang din naman ating sinusundan Anong sabi ni Inday Sara? Wag na po tayong diyan, umasa sa ICC. Kasi nga po tayo, wala sa ayos, napakabayas. Anyway, kahit anong mangyari kay Tatay Digong, isa lang naman ang nakita ko kay Tatay Digong na ginawa niyang sakripisyo kung bakit nasa dahig siya ngayon, para sa bayan yan. At sinusigurado lang ni Tatay Digong na si Vice President Inday Sara Duterte ay maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kahit anong mangyari kay Tatay Digong sa dahig, sure na po, nagtagumpay na po si Tatay Digong sa pakay niya. Anong pakay niya? Ipanalo si Inday Sara sa pagkapangulo ngayong 2028 presidential election. Baka nga, mahawang Panginoon, hindi na po aabot ng 2028, maging presidente na po si Inday Sara dahil si Buboim, hingalo na yung animal. Tuloy tayo. is there anything that you want to convey to the Filipino people closely still following the situation of the former president before the International Criminal Court? Pasalamat pa rin, lagi. Yun naman na yung aking message lagi sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako dahil halos mag-1 taon na at sigurado ako lalampas ito ng 1 taon pa. Kaso, hindi dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. At nandyan ang ating mga kababayan na magpakita ng moral support, magpakita ng kanilang pagpunta dito sa Duterte Street, gumagastos sila ng sarili nilang pera para pumunta dito at magpakita ng suporta sa buong mundo, hindi lang sa Netherlands. At syempre, ang pinakamahalaga dyan is yung dasal dahil napakalakas ng power of prayers kung marami ang nagdarasal. Yes, ma'am. VP Inday, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong lahat na nandito at sa lahat ng mga kababayan natin na online na nagsisibaybay at sinusuporta kay dating Pangulong Rodrigo dito araw-araw na nandito kayo at nagpapakita kayo ng suporta. Maraming salamat dahil sigurado ako nakakatulong yon sa mood, uplifting the mood of former President Rodrigo Duterte. Dahil lagi yan kapag pumapasok ako doon, binabanggit ko sa kanya na merong mga Filipinos sa labas at sinasabi niya, tinanong niya ako, bumabati ba sila sa iyo? Sabi ko, oo naman. Sabi ko,
yung mga Pinoy dito, hindi man sila suplada, sabi ko, bumabati sila sa akin. Meron lang minsan, sabi ko, hindi sila bumabati kasi parang paniwala ako, nagdududa sila kung ako ba yan o hindi. Dahil mukha akong local. Hindi mukhang Pilipina, so baka nag-iisip pa sila kung Sara ba ni Odile. At syempre, pag hindi ako nagsalita, lalo nilang hindi malaman na ako yun. So, yun lang. Yun. Thank At you, napag VP. ko yan na sa kanya-kanina. Thank you, Sabi niya, VP. pinapansin ka ba nila? Sabi ko, oo, binabati nila. Thank you, VP. Lalong ano no, nakikita ko Huwag kayong nagiging lahat. close. Mahal ko kayo. Nagiging close sila ni Tate Digong at ni Inday Sara. Nakikita ko, no? Mukhang nagkaroon pa sila ng magandang moment mag-ama. Si Inday Sara, siyempre mestiza yan eh. Tapos sasabihin ni Claire Castro, kamukha ni Chucky. Ano yun itong mga bubunista, no? Tanggalista, loyalista ni Bangag, no? Tingnan mo, ito ba yung kamukha ni Chucky? Napaka-mestiza, ganda ng ngiti eh. Yung nagsasabi, yun yung kamukha ni Chucky. Anyway, there will be a day of reckoning. Yung sakripisyo ni Tate Digong, magbubunga yan. At maging presidente yan talaga si Inday Sara. Lalo na si Bangag ngayon, mukhang mahina na talaga. Tabingi-tabingi na. Hoy, ayon sa isang vlogger, ang vlogger na yan, if it's seriously ill, then the VP must take over. Tama talaga. Wala na talaga yan, si Bongbong. Mahina na yan. Kaya si Vice President Inday Sara, from time to time, maniwala kayo sa akin. Maging presidente po yan. Within this year, within this month. No? Kung yung destiny ni Inday Sara ay papalit sa isang presidente na hindi nakatapos sa kanyang katungkulan dahil malala na, malubhan ang kalagayan at pinipilit lang nila na mag-appear in public gathering, pero kita mo naman, rogi na. Kita mo naman yung kalagayan, bagsak na bagsak yung katawan, ibibigay mukha, lahat. Balikat, kahit itatanggi po nila, kahit hindi po maglabas sila ng medical bulletin, nasa kanila lang ho yun. Kung biglang makalimutang huminga ni Bangag, so maliwanag na niluloko tayo ng mga opisyal ng gobyerno, na yung presidente natin ay malala na, kaya dapat pagkakasuhan kayo. Kasi maliwanag po sa saligang batas, na kapag ang Pangulo pinapahinga, kahit papahingain lang sabihin ng doktor, magpahinga ka, kailangan formal po na magsabi ang executive department sa Senado at sa Kongreso na si Bongbong Marcos ay pinagpahinga po ng kanyang doktor dahil sa malubha ang sakit. Ngayon, pag sinabi niyo po yun, automatic, i-utos po ng 2 kapulungan na pansamantala ay si Vice President Inday Sara ang hahalili bilang isang Pangulo ng ating bansa na kahit anong klaseng mga event ay dapat nandun si Inday Sara. Siya ang halili, siya yung tatayong presidente. Hindi po pwede yung executive secretary, hindi po pwede yung DILG, hindi po pwede kung sino yung mga gabinete ni BBM. Hindi rin pwede yung first lady dahil hindi po tayo hari at reyna. Wala pong mandato yung first lady. Kagaya po sa ASEAN ngayon, naparating na ASEAN. Dapat po ang vice president yung hahalili dito kay Bongbong Marcos. Kasi palagay ko hindi po kakayanin ni Bungit ang ASEAN kasi tayo po yung host country. So sino po yung iharap doon ni Bungit? Alangan naman si Lisa Baque, hindi man yan ang presidente. Alangan naman si Recto, hindi man yan presidente. Kaya matik po yan, sundin po ninyo ang saligang batas. Dahil ang Panginoon ay nagagalit na ho sa inyong pagkaabusado sa pangungurakot sa kaban ng bayan. There will be a day of reckoning. Itong desisyon ng Supreme Court na kumampi sa mga Duterte kay Vice President Inday Sara Duterte, ito ay maliwanag na ang mga Duterte ay sila dapat ang mamumuno sa bansang ito na pinagtutulungan na pong sirain ng mga makakaliwang grupo, Dilawan, Pinklawan. Isa po itong tagumpay at sigurado na ang pagkapangulo ni Inday Sara sa 2028 dahil po makakatulong po itong desisyon ng Korte Suprema na unanimous decision pabor kay Vice President Inday Sara sa pagbasura ng depektibong impeachment ng mga